Kaisa, muli mo kami, Panginoon, pinagsama-sama sa gawaing ito. Patuloy mo kami, O Diyos, haleluya, tulungan na matanggap at mayakap, Panginoon, ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin, Ama. Sa walang hanggan, Panginoon, na kapangyarihan na siyang nagsusustain sa bawat isa sa amin sa lahat ng aming kakulangan. Ama, nagpapasalamat po ako sa oras na to, Panginoon, na patuloy mong bubuksan ang aming mga pag-iisip at puso, Panginoon, upang higit ka naming maunawaan at maintindihan ng mas malalim pa, Ama. Salamat po, O Diyos, sa pagpapala mo sa aming mga buhay, Panginoon, pag-iingat mo, Ama, sa aming mga buhay. Salamat din po, for you are our Savior, our provider, Panginoon. Sa lahat ng mga pinagkakaloob mo, ikaw ang Diyos na nagpapatawad ng aming mga pagkakasala at pagkukulang sa iyo. Nagpupuno, Panginoon, ng aming mga kahinaan. Nagpupuno, Panginoon, at nagpapatawad ng aming kasalanan. Nagpupuno, Panginoon, at nagpapalakas, Panginoon ko, sa bawat buhay namin, Panginoon, at umaabot ng lahat ng aming mga pangangailangan, Ama. Nagpapagaling ng aming mga sakit, Panginoon ko. Nagbibigay, Panginoon, ng buhos-buhos na pagpapalat biyaya sa aming buhay, Panginoon, sa bawat oras, Ama. Lord, salamat po sa presensya mo sa oras na to na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Patuloy mo pong i-enhance, Panginoon, ang aming connection. Lord, moreover, Panginoon, sa mga bagay na pinagagawa mo sa aming buhay, Ama, in the mighty name of Jesus, na patuloy naming ma-realize, Ama, na higit, Panginoon ko, ang kalakasan, Panginoon, ang pagpo-provide, ang kagalingan, Panginoon, for your glory, Panginoon, at pagpapala na mararanasan ng bawat isa sa amin. Patuloy mong laging ipaalala sa amin, Lord, sa panahon na kami naghihina, Panginoon, at nakakaramdam, Panginoon, ng mga negatibo at nag-iisip, Panginoon, ng mga bagay na hindi mo kalooban, Ama, na Lord, you are our might, you are our source, you are our strength, you are our power. Father God, we are your child, Panginoon, at wala kang anak, Panginoon, na pinababayaan. You are our Redeemer. Saan man kami, Panginoon ko, hallelujah, mapunta. Lord, even sa panahon, Panginoon, na nauubusan at nawawalan kami ng pag-asa, you are our hope. Salamat po sa kapayapaan na pinagkakaloob at binibigay mo. Patuloy na increasein mo, Panginoon ko, na kapangyarihan, Panginoon, sa panahon na kami mahina, O Diyos. Tulungan mo kami na huwag ma-discourage, Panginoon, kundi magkaroon kami ng courage, spiritually, emotionally, physically, Panginoon, na matuto kaming i-humble ang aming sarili, even sa panahon na nade-drain kami, O God. Lord, tulungan mo kaming magtiwala lagi at dumepende sa iyo. Sa iyong salita, Panginoon, na Lord, meron kaming assurance sa iyong mga pangako, Ama. Lord, na mag-gain ng bagong lakas, bagong kapangyarihan, bagong knowledge, divine revelation sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat na patuloy mong pinapaalala, Panginoon, na maging depende kami sa aming buhay, even ang mga anak namin, Panginoon, at mga mahal sa buhay, Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo. Patuloy mo nawa, Panginoon, buksan ang aming mga mata na patuloy naming makita at ma-experience, Panginoon, on how we live, Panginoon, sa loob, Panginoon ko, ng kingdom mo. Paano mabuhay, Panginoon, sa loob ng patnubay at gabay mo. Paano magtiwala, Panginoon, at mag-grow, Panginoon, ang pagtitiwala sa iyo at mapokus ang aming mga mata na nakapix, Panginoon, sa lahat ng kaya mong gawin sa amin at hindi sa opinyon ng mga tao sa mundong ito. Kaya patuloy mo nawang i-increase ang aming pagkilala, ang aming pagsamba, ang aming pasasalamat, Panginoon. Sa lahat ng sitwasyon, ikaw ang mag-glorify sa aming buhay, na ma-develop kami, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig mo, Panginoon ko, at walang hanggan na pag-asa na pinagkakaloob mo sa amin, yung mga countless na hindi mabilang na pagpapala, Panginoon, at pagkakaloob mo ng pagmamahal at kabutihan, Panginoon, at pag-iingat, pagpo-provide sa bawat isa sa amin. Patuloy ko pong hinihingi ang karunungan na nagmumula sa iyo, Ama, na mai-relate namin sa mapag-uusapan namin, Panginoon, sa araw na to, nang pali kaming mag-matured, maging malakas, Panginoon, Lord, sa ipapaunawa mong salita sa amin. Puring kadakilang Diyos, sa pinakamataas na pagsamba. Lord, salamat po sa matagumpay na gawaing ito. In the mighty name of Jesus, gabayan mo ako, Panginoon, ang aking mga labi, ang aking puso, espiritu at isip, Panginoon, Lord, na maipahayag ang iyong salita ng makatarungan, may kapangyarihan, Panginoon, para sa iyong kalwalhatian at karangalan, Panginoon, sa pangalan ng aming Diyos na buhay, na sinasamba sa Espiritu at katotohanan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. So, glory to God po. So, pag-usapan po natin yung posture.
at yung tinig ng Panginoon. Amen. So bilang isang intercessor, hallelujah, kailangan po nating marinig, kailangan nating magkaroon ng tenga na laging handa pong marinig ang Panginoon. Amen. Kasi sabi sa salita ng Diyos, 'di ba? My sheep hear my voice. Amen. So, pag sinabing my sheep hear my voice, dapat ikaw at ako naririnig mo yung tinig ng Diyos. At para marinig ang tinig ng Diyos, 'di ba? Kailangan natin alam natin yung ating posture, 'di ba? Sa harap ng Panginoong Diyos. Maraming taong nagsasabi hindi na daw nagsasalita ang Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Maraming tao nagsasabi na ang salita ng Diyos lahat nakasulat na diyan sa Bible. Amen. Hindi na daw siya nagsasalita. Kasi yung salita niya daw, sabi kasi in the beginning was word. So kung mapapansin ninyo mga kapatid, no, pag binasa natin sa Bible, sa Genesis, amen? Sa Genesis po, tingnan natin sa Genesis 1. Genesis 1. Hallelujah. Sabi doon, in the beginning, God created the heaven and earth. Amen? So, the earth is formless, sabi niya. Pag binasa mo naman sa John, pag pumunta tayo sa John, sasabihin doon, in the beginning was the Word. So, anong napansin niyo doon? And the Word was with God, and the Word was God. Amen? So, sa Genesis, in the beginning, God created the heaven and earth. Nakita niyo po yung difference ng sinasabi ko sa inyo? Nung una, 'di ba, sa Genesis, si God ang sinasabi na simula, 'di ba? Siya ang nag-create ng heaven and earth. Kasi hindi pwedeng nauna yung heaven and earth bago kay God. Kasi siya ay creator. Amen? So, dapat malinaw yun sa atin. Tapos, pagdating sa John 1:1, makikita natin, was. Pag sinabi sa English, pag was, ibig sabihin, na, alam mo yun, napulpil na, di ba? Nangyari na. Di ba? I am washing, di ba, a while ago. Di ba? And then, sasabihin mo, diba, was done. I was done. Parang ganun, tapos na ako. 'Di ba? In the beginning was word. Nung pagsimula daw ay ang salita. At ang salita was with God. Was with God. And the word was God. Amen? So parang dito sinasabi niya na dati yun, na siya ay salita. Naunawaan niyo po? Dati na siya yung salita. Pero ngayon, hindi na siya salita. Parang ganon. Nagigets niyo ba? Naiintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Sabi niya, nung panimula, siya ay salita. Diba? Parang ganon. Pero dito, sinabi sa John 1:1, dati parang was. Dati siyang salita. At yung salita na yun, di ba, ay ang Diyos. Amen? So, was. So dito, ibig sabihin, hindi na siya salita. So ibig sabihin, if Jesus is alive, kung buhay si God, He still speak. Tama? So hindi totoo na hindi na nakikipag-usap ang Diyos. Dapat malinaw yun sa atin, lalo na tayong mga intercessor. So ibig sabihin, nagsasalita po ang Diyos. Diba? Kasi bakit? Even yung the beginning noon, pag makikita natin si Moises, he heard God in Sinai, di ba? Narinig niya ang tinig ng Diyos. Walang Bible dati. Pero bakit ngayon, yung mga ibang nagtuturo, sinasabi nakasulat na lahat sa Bible, hindi na daw maririnig ang tinig ng Diyos kasi nakasulat na sa Bible. Kapag binasa niya yung lumang tipan, lahat yun His Spirit is spoken sa mga tao na kinatagpo niya. Nag-appear siya sa mga tao, hindi dahil sa Bible o kasulatan. Nag-appear siya as in kinakausap niya mga tao, na-encounter siya ng mga tao,
Hindi sa pamamagitan ng theology, kundi kinompas niya yung mga tao na yun sa pamamagitan ng tinig niya. 'Di ba? Yung mga instruction niya sa pamamagitan ng tinig niya na tinanggap ng mga tao. So, hindi pipi si God. Hindi siya muted. Hindi siya, 'di ba? Kaya, ang Panginoon po, nakikipag-usap. Kaya kung iisipin po ninyo, pag binasa ninyo at nag-aaral tayo ng Bible, from the beginning, it is the Word of God. It is the voice. Yung tinig niya ang pinapakinggan ng mga tao. So, wag tayong ma-misled. Magkaroon ng misunderstanding o misinformation kasi pwede po na yun ang magligaw sa atin. Amen? 'Di ba? Pwede tayong, kasi pag naging absent, pag naniwala kayo na ang tinig ng Diyos ay absent na sa lahat ng ministry natin, 'di ba? Na hindi nyo na naririnig ang boses ng Panginoon araw-araw. 'Di ba? Na ang Diyos, tayo mga believer is nako-confuse tayo, nagkakaroon tayo ng delay. 'Di ba? Nadi-delay tayo sa mga bagay na dapat meron tayong God of knowledge, divine. Lalo sa atin po na mga mananalanginin at mga mananampalataya. Kasi kapag sinabi mong hindi mo naririnig yung tinig ng Diyos, 'di ba bakit tayo nagdadasal? Ba't ka nakikipag-usap sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin kung hindi nagsasalita yung Diyos? 'Di ba? Common sense na lang po. Kung ang panalangin, tayo mga intercessor, ay way nating makipag-usap sa Panginoon, 'di ba? At sinasabi ng mga tao na hindi na nakikipag-usap ang Panginoon, ba't sila nagdadasal? 'Di ba? Kung wala nang tinig ang Diyos. Kasi ano po ang meaning ng panalangin, Ate Billie Jean? Tita Annalisa, Ate Melda? Para sa inyo, ano po ang panalangin? Pwede po bang may mag-unmute? Ano po ang panalangin? Panalangin na pakikipag-usap sa ating Panginoon. Yes! Pakikipag-usap sa Panginoon. Tapos sasabihin natin, hindi na naririnig ang Diyos. Ba't diba tayo nakikipag-usap sa Panginoon? So, mami-misled tayo pag yun ang pinakinggan natin. Yung alignment na dapat nagkukos sa atin to hear the voice more, alam nyo ba kung bakit tayo nagbababad sa salita ng Panginoon? Kasi para ma-determine natin kung ang Diyos ang nagsasalita at hindi. Tama? Kasi kapag mali ang information natin, pwede tayong maligaw. Amen? Hindi rin totoo. Ito po yung tanong ko. Tita Annalisa, do you hear someone na nagsasabi na alam ng demonyo ang salita ng Diyos? Amen. Oo. Naririnig din nila. Alam din niya. Kung alam niya ang salita ng Diyos, bakit po siya nagkasala? Ito ay gawa ng inggit na nangibabaw sa kanya. Nung kasalukuyang siya ay kasakasama pa sa taas. Oo nga po, bakit siya nagkasala kung alam niya talaga ang rule ng Lord? Marahil na nadala nga siya nung emosyon niya, hindi niya lubos na nauunawaan kung ano ba talaga yung dapat. So sa madaling salita po, nagkakasala sila kasi hindi talaga nila naintindihan. Diba? Yes. Hindi po nila alam. Ang demonyo po, hindi niya kilala talaga ang Diyos. Kasi kung kilala niya talaga ang Panginoon, 'di ba, at alam niya ang salita, kilala niya ang Panginoon in a way na kinreate siya ng Diyos. Pero yung sasabihin po natin sa mga teaching na sasabihin, alam din ng demonyo ang salita ng Diyos. Kung alam niya ang salita ng Diyos, 'di ba po? Di sana alam niya na makapangyarihan ng Panginoon, hindi niya tinotorture, hindi niya inaalipin yung mga tao kasi alam niya natalo na siya. 'Di ba? Pero ginagawa niya 'yon, tapos nalalabanan natin 'yon, nadideceive tayo kasi lack of knowledge naman tayo sa salita ng Diyos. 'Di ba? Kaya nga minsan yung demonyo, pag nakita niyo po yung mga sinasaniban ng demonyo, yung mga napoposes ng demonyo, akin siya, sabi niya, 'di ba? Hindi mo siya maaagaw. Sino po nakapanood ng mga ganon, ng mga masanib o nakakita ng aktwal? Akin siya, asawa ko siya, hindi mo siya pwedeng anuhin. Akin siya, mamamatay siya, kukunin ko yung buhay niya. Actual, Ate Melda, di ba? Nakatagpo kayo ng ganon, di ba? So, ibig sabihin, hindi ganon yung kaalaman niya, hindi ganon yung kanyang karunungan sa salita ng Diyos. Kasi kung alam niya yon, hindi niya sana
ipoposes, 'di ba? Yung katawan na yon kasi kilala niya ang Diyos na makapangyarihan, 'di ba? Pero dahil hindi niya alam, sinasabi niya sa sarili niya na akin siya kasi hindi naman yung tao na yon ang magsasalita, Ate Melda, tama ba? Yung may katawan ba ang nagsalita na akin siya? Hindi ba yung sumanib? Tama, mali? Amen. Tama. Yung sumanib. Yung sumanib. So, paano natin masasabi na alam ng demonyo ang lahat ng salita ng Diyos? So, sasabihin naman natin na bakit ganito, Sis Beb? Kung talagang hindi nila alam, 'di ba? Bakit nila ginagawa 'yun? 'Di ba? At bakit tumatalab ang kapangyarihan ng Panginoon tuwing ini-speak natin yung salita ng Diyos? Kasi may power, mga kapatid. Hindi dahil alam ng demonyo yung salita ng Diyos, hindi dahil nag-aaral sila. Naintindihan niyo po? Kaya tumatalab sa kanila yon hindi dahil alam nila, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Yun yung mga bagay na maling information sa mundong ito, hindi nila alam ang salita ng Diyos. Tumatalab lang ang salita ng Diyos sa kanila dahil may kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, lahat ng bagay sa mundo mawawala, ngunit ang aking salita ay mananatili. Huwag nating ibukang bibig yung sasabihin natin na marunong sila dahil alam nila yung salita ng Diyos. Dahil kung alam nila yung salita ng Diyos, hindi nila kakalabanin ang salita ng Diyos. Tama ba o mali, Ate Kat? Common sense lang po yung ano natin dito, yung pinag-aaralan natin. Kung totoong alam nila ang salita ng Diyos, hindi nila kakalabanin ng Panginoon dahil alam nila na talo na sila. 'Di ba? Bakit ka palalaban? Kung nakasulat na sa Revelation na 1 oras lang ang ibibigay sa kanila. 'Di ba? They don't know. Kaya nga minsan tingnan niyo sinasaniban, akin siya, sabi niya, wala kang magagawa sa akin, wala kang kapangyarihan sa akin. 'Di ba? Pero naglalampasay sila sa floor, pero sinasabi nila walang kapangyarihan ang Diyos sa kanila, pero umiiyak sila sa floor. Nakita niyo? Kasi bakit? Ang posisyon nila sa talampakan lang natin. Pag alam mo yung posture mo, pag alam mo yung katayuan natin sa harap ng Diyos, kapag naka-align ka sa salita ng Diyos, alam mo yung tatayuan mo. Alam mo yung sasabihin mo sa kaaway, hindi ka makikipagtalo sa kanila. Na parang sa lakas ng boses mo, nakikipagtalo ka dahil alam mo nando'y kapangyarihan. Hindi. Ang kapangyarihan ng Diyos nasa salita niya pag alam mo ang salita ng Diyos. Kapag may knowledge ka sa salita ng Diyos. Yun yung posture na dapat posisyon natin. Ano ba yung posture? Ang posture po, simply positioning yourself. Yung alam mo yung position mo. Ang posture, ito yung alignment. Kung baka sa kuryente, naka-align ka sa Panginoon. 'Di ba? Yung body mo, nakaposisyon. Alam niyo po yun? Yung alam mo kung paano mag-perform, kailan mag-perform, 'di ba? Saan ka kumukuha ng strength? Sino nagbibigay ng strength? Kanino ka nagre-receive? Sino nagbibigay ng kapangyarihan sa'yo? Yun yung posisyon. Yun yung posture. Yun yung tinatawag na posture. Saan nanggagaling kagalingan mo, alam mo. Saan nanggagaling kapangyarihan mo, alam mo. Saan ka nagkakaroon ng connection, alam mo. That is the posture. Yun yung positioning, yun yung alignment. Pag alam mo kung saan yung kapangyarihan, saan nagmumulay kapangyarihan, hindi ka pwedeng matalo o hindi ka pwedeng magapi. Sa madaling salita, i-ano natin sa madaling pagpapangunawa, yung mga tao, 'di ba, na gustong lumaki yung katawan. 'Di ba? Kapag pumasok ka sa isang gym, na ang form mo is ang payat-payat mo, tas magbubuhat ka ng mas mabigat pa sa'yo, tama ba yon? 'Di ba? Hindi ka naka-align. Tama? 'Di ba? Kapag yung ang liit-liit ng katawan mo, tas nagbuhat ka ng mas mabigat pa sa'yo, baka ikaw yung bumagsak o ikaw yung maipit. 'Di ba? Huwag tayong maging ignorance. Kapag ganun ang natin, 'di ba? Kapag alam mo na ang katawan mo, 'di ba po? Alam mo yung capacity ng lakas mo, tapos nagbuhat ka ng mas mabigat sa'yo, ma-injured ka. Tama, mali. 'Di ba? Hindi ka naka-align. Same way din po sa ating mga believers. Kapag mali yung approach natin sa spirit, 'di ba? Kapag ang approach mo sa Espiritu Santo, 'di ba, tingnan niyo po, pag hindi tama ang posture mo o ang sinasabi natin na position mo, kahit pa ikaw ay mananampalataya,
Tapos ang puso mo may pride. Ang puso mo ay may ignorance. Amen? Ang puso mo ay may mga ambition na hindi naka-align sa Holy Spirit. Amen? So, sa palagay nyo, saan to mag-e-end? Sa frustration. Kasi hindi mo alam yung gagawin mo eh. Kasi kahit yung mind mo, gusto mong pagalingin yung tao na yon, pag hindi mo alam ang position mo at puno ka lang ng pride, di ba? Para maging sikat ka, pag gano'n ang ano mo, kapag may ambition ka na para respetuhin nila ako, para manipula ko sila, mali yung puso mo, mali yung heart mo, mali isip mo, mapuprostrate ka. Di ba? Frustration yung lalabas sa'yo. Kasi mali yung posture mo, yung tindig mo, di ba? Yung positioning mo sa salita, sa ano mo, sa sitwasyon. So mali. Kahit pag gusto mo ng kagalingan, yung bibig mo nagsasalita ng oo, I speak life naman eh. I claim naman eh na magaling na ako, pero yung mind mo kumakalaban pa rin dun sa posture na dapat naka-align sa word ni God. Kasi katulad ng sabi ko kanina, sa mundong ito may facts, pero sa spirit realm, may truth din. Kaya nga sabi ng Lord, the truth will make you free. Gagawin ka nitong malaya. Pero yung totoong sinabi ng doktor, di ba? Pero there's truth sa word ni God. Iba ang facts, iba ang truth. Kaya anong mangyari sa'yo? Magkakaroon ka frustration kapag nandun ka lang sa facts. Pero pag nandun ka sa truth, di ba? Kahit ang tingin mo sa katawan mo, mahina ka, in the spirit, malakas ka kasi naka-align yung posture mo, yung positioning mo. Naka-align, may alignment ka sa connection. Rightly position yung body mo. Amen? Kaya nga, yung posture ng puso, mahalaga. Yung posture ng puso, ng isip, at espiritu before God. Bago ka haharap sa Diyos, diba? Siyasatin mo muna. Sisiyasatin natin yung puso natin, yung isip natin, yung spirit natin before God. Mahalaga yon kasi yun yung posture na tinatawag. Diba? So, paano? Sa humility. Diba? Humility before Him. Na alam mo na apart sa Kanya, wala tayong magagawa. Na alam natin na siya yung mas makapangyarihan, yung reverend, di ba, yung kapangyarihan is sa kanya galing. Na alam natin na kung hindi tayo nakadepende sa kanya, di ba, wala tayo. Na alam natin na dapat nagsusurrender tayo sa kanya. Yun yung pinaka-readiness na dapat handa tayo na ma-correct sa sarili natin. Handa tayo na i-correct. Hindi yung kino-correct ka, sagot ka ng sagot. Kino-correct ka, di ba? Lagi kang may dahilan imbis na makinig ka. Kaya marami daw pong mananampalataya ang hindi lumalago kasi ayaw kasing magpaturo. Si Tatay Moises po, di ba, nung tinuruan siya, nung kinorek siya ni Jethro, nagpakorek siya. Si Tatay David, nung kinorek ni Nathan, nagpapakorek sila. They're not perfect. They are imperfect people. So, pag may nagko-correct po sa atin, kailangan tayo nagkakaroon ng humility at readiness na tumanggap. Kasi walang lumalago na hindi po nagpapaturo. Ang isang first honor na isang estudyante sa eskwelahan, hindi siya nagiging first honor kundi niya natutunang makinig. Dahil ang pakikinig po ay talent. Ability ang pakikinig, regalo ang pakikinig. Para maging ready ka sa lahat ng gagawin mo. Kapag ikaw yung isang tao na kinakausap ka, may dahilan ka lagi, may dahilan, hindi mo kayang manahimik. Nasa maling posture ka. Ang isang mahusay na estudyante, unang natutong makinig bago nagsalita. Ang isang matalino at magaling na leader, magaling makinig. Tingnan niyo si Jesus Christ. Si Jesus Christ nung bata siya, kahit alam niya, yung kanyang posture, kahit alam niya, he grew in wisdom. So pumupunta siya sa church, 'di ba? Doon sa mga Pariseo, nakikinig din siya. He grew, 'di ba? He grew in wisdom. Hindi siya lumaki na alam niya na agad lahat. Pinag-aralan niya kasi yung buhay ng tao, pinag-aralan niya paano mabuhay, pinag-aralan niya lahat 'yon. 'Di ba? Para maging ready siya sa cross. Amen? Kasi without the right posture,
lahat ng pinupursu natin, lahat ng mga paghabol natin, 'di ba? Sa mga bagay na gusto nating makuha, maabot sa spirit realm o sa pagsunod sa Panginoon, mawawala ng kapararakan o mawawala ng kabuluhan kapag sa posture pa lang mali na tayo. 'Di ba? Yung simpleng positioning ng sarili natin sa pagdadasal, kasi nandun yung pride natin, mali yung puso natin, mali yung mind natin, mali yung spirit natin. 'Di ba? Paano tayong tutugunin ng Panginoon sa maling positioning natin, maling alignment natin, 'di ba? Sa harapan niya. But even yung body natin, 'di ba? Must be in right position para i-carry. Kasi kayang magpala ng Diyos, Ate Billie Jean. Kaya niyang ibigay sa iyo yung kapangyarihan sa isang iglap. 'Di ba? Na pag kailangan mo na 'yung kapangyarihan na 'yun, parang si Tatay Moises. Si Tatay Moises, lahat ng ginamit niya, si David, si Samson, sa isang iglap kaya niya ibigay yung kapangyarihan na 'yun eh. Ang tanong, handa ba yung vessel mo? Kasi yung kapangyarihan na 'yun, malakas 'yun, 'di ba? Hindi 'yun basta kapangyarihan na galing lang sa posisyon sa mundong ito na, ikaw, presidente ka, 'di ba? Hindi hindi siya gano'n nakapangyarihan. Kasi pag ikaw presidente, may mga galamay ka pa, 'di ba, na pwede mong utusan sa lahat ng bagay. Yun, ikaw ang magko-consume nun. Ate Billie Jean, yung power na yon, handa ba yung katawan mo na mag-consume ng lakas na yon at kapangyarihan na yon? Kung siya ang creator ng mundong ito, ng buong mundo, kapatid, tayo po, do you think kaya natin i-consume yung power na yun without the Holy Spirit? Kasi malakas yun, hindi yun basta kapangyarihan lang. 'Di ba? Kung mali yung posture natin, kumbaga sa barbell, kung ang katawan mo, 'di ba, ikaw ay hindi ka babad sa salita ng Diyos, hindi ka mapanalanginin, kulang ang pangunawa mo sa kapangyarihan ng Diyos, do you think kayang i-consume ng utak mo yung knowledge ng God? Yung lakas ng Diyos? 'Di ba? Bakit kaya hindi pinagsasama-sama ng Panginoon sa isang tao ang lahat ng regalo? 'Di ba? We cannot consume. Hindi mo sasabog siguro tayo. Kumbaga, alam niyo 'yun, without the Holy Spirit, we cannot consume. 'Di ba? Kaya nga, bago tayo pagkalooban ng Panginoon, hinahasa niya tayo. 'Di ba? Bago ka pagkalooban ng milyon, hinahasa ka niya sa 200 para mapagkakasya sa isang araw. Kasi sa isang iglap, pwedeng bigyan si nanay ng 100,000. Amen? Di ba? Nakita niyo po, that's the power of God. Kapag hindi mo alam ang posture mo sa harap ng Diyos, tapos hindi mo naririnig yung tinig niya, delikado tayo. We are in danger. Gusto nating mag-glorify ang Lord, pero kung mali ang positioning natin, ng puso natin, ng isip natin, at ng katawan natin sa harap ng Diyos, di ba? Mali. Kasi alam niyo, even sa katawan even sa pananamit, tinuturuan tayo ng Panginoon Tingnan niyo yung mga ginamit noon ng Panginoon, di ba? Si John the Baptist, dahil nasa kanya espiritu ni Elijah, nagdadamit din siya katulad ni Elijah dati, nakadamit ng balat ng hayop, tama? Even sa posture, hinanda siya. Kahit anak siya ng pari, 'di ba? Anak siya ng tagapagturo si John the Baptist pero hindi kasi 'yun ang calling niya. Ang calling niya is gawin yung daan para sa Panginoon. Kaya tingnan nyo, nung nagawa niya na yung daan, na ihayag na niya si Jesus Christ, nabaptize niya si Jesus Christ, yun na rin yung ending ng buhay niya. Diba? Sila Tatay Peter, diba, dating mangingisda, narinig yung tinig ng Diyos nung tinawag sila. Nakahuli lang naman siya ng maraming isda. Pero bakit alam niya na yun si God? Amen? Nakita niyo yung conviction ng Panginoon. Amen? Pag tinig ng Diyos ang nakita mo, kahit isdang marami, magsasalita sa iyo He is God. Diba? Alam mo. Kasi dahil nag-aaral sila Tatay Peter noon ng salita ng Panginoon, diba? Sa buong maghapon na buong magdamag, di siya nakahuli ng isda. Tapos may isang guro na nagturo sa kanya, layag ka ulit. Diba? Lord, pero nandun lagi obedient. Nandun yung positioning ng obedient heart na
Magdamag akong ano, pero dahil sinabi mo, sige, mangingisda ulit ako. Tapos nakita niya na hindi lang pala to Diyos, nag-uutos to sa mga isda na pumunta sa lambat ko. Ibang ano yun, ibang wisdom yun, ibang mindset yun, kasi revelation yun sa kanya. He heard the voice of God. Lumuhod siya, hindi dahil, Lord, salamat sa maraming isda, dahil ito yung kailangan ko. Hindi. Lord, patawarin mo ko, makasalanan ako. That is the revelation, kapatid. Divine revelation. Kasi he hear the voice. Amen? Kaya mahalaga po na wag nating itikom yung bibig ng Panginoon. Dahil ang tinig ng Lord para tong kidlat. Kaya nga sabi sa Psalm 29, ang voice daw ng Lord, dinidescribe to as shaking wilderness eh. Diba? Nagtitremble to. Hindi siya soft. Diba? Parang, kaya nga, tingnan nyo, pag tinanong ko kayo, naririnig niyo yung boses ng Diyos, hindi nyo ma-describe kung anong tinig ng Diyos. Hindi nyo masabi kung mataas ba o mababa, lalaki ba, yung parang gano'n, malambing, gano'n. Hindi nyo masabi, hindi nyo ma-describe. Wala kayong word na sasabihin para ma-describe yung tinig ng Diyos na yon. Amen? Kaya nga, kapag ang Diyos nagsalita sa atin, narinig natin ang tinig ng Panginoon, diba? Kine-carry natin yung weight na yun eh. Kasi para sa atin, pag ikaw kinausap ng Diyos, hindi siya nakikipag-usap, parang katulad ng kanto, ng tao sa kanto na nakikipag-joke sa'yo. Hindi ganon. Pag once na ikaw ay kinausap ng Panginoon, may instruction yon, may information yon na magta-transform sa'yo at sa ibang tao. Diba? Hindi lang pagbigkas, hindi lang yung pagsalita, pag narinig mo yung salita ng Diyos na katulad ng ibang tao na minsan nagpapatotoo na parang nakikipag-joke yung Lord sa kanila pag nakikipag-usap. Hindi siya nakikipag-usap ng ganon, na nakikipag-joke sa tao. Kasi kahit basahin nyo from the beginning pa lang, until sa New Testament, di ba, hindi nakikipag-usap si Lord nang basta lang na makikipag-usap siya. Pag nakipag-usap sa'yo ang Panginoon, sisigurado mo seryoso yon yung sinasabi niya sa'yo. Seryoso yung information na yon, seryoso yung instruction na yon. Amen? Diba po? Kaya napakahalaga na, kasi kung hindi mo makita yung pagkakaiba ng boses mo, ng konsensya mo, ng salita mo, hindi mo makayang i-determine yung salita ng Diyos kapag hindi mo, di ba, hindi ka naging deep. Kaya nga, hindi magiging malinaw sa atin yun. Kasi pag alam natin yung posture natin, pabasa nga po sa 1 Corinthians 14:11 po. 1 Corinthians 14:11 po. Meron po ba nakakita? 1 Corinthians 14:11. Parang wala akong kasama. 1 Corinthians, ano po sis? 14:11 po. Wait lang po. Ako na po. Sige po, sabi Sabi dito. po dito, if then I do not grasp the meaning of what someone is saying, I am a foreigner to the speaker, and the speaker is a foreigner to me. Isama mo Tama po yung po ba? 12. Opo, isama mo po yung 12. Kasama yung 12. Wait lang, sisa. So, verse 12, so it is with you, since you are eager for gifts of the Spirit, try to excel in those that build up the church. Amen. So, basahin ko po sa Tagalog, no? Simulan ko sa 10. Maraming iba't ibang wika sa daigdig at iba't ibang may kahulugan. Ngunit, kung hindi ako marunong sa wikang ginagamit ng aking kausap, hindi kami magkakaintindihan. Yamang naghahangad kayo sa mga kaloob ng Espiritu, sikapin ninyong sumagana kayo sa kaloob ng makakapagpatibay sa iglesia.
'Di ba? Tapos susunod doon, pag binasa mo sa 13, dahil dito, kailangan manalangin ang nagsasalita ng iba't ibang mga wika na bigay sa kanya. So ito, yung ano to, yung tinatawag na iba't ibang wika, 'di ba? Yung sinasabi na language ng spirit. Amen? So pag sinabing language ng spirit, hindi ba language ng spirit is God din because He's spirit? 'Di ba? Kung gusto mo magkaintindihan kayo ng Panginoon, kailangan kilalanin mo yung Panginoon na yon ng mas malalim. Kasi kung hindi mo siya naintindihan at hindi mo kayang i-separate yung isip mo sa isip ng Diyos at hindi mo kayang i-separate yung puso mo sa puso ng Diyos at hindi kayo nag-iisa, hindi kayo magkakaintindihan. 'Di ba? Kasi mali yung posture ng spirit, mali yung posture ng soul, mali yung mind at yung body mo. 'Di ba? Hindi magiging clear sa yung instruction ng Panginoon. Kumbaga sa radio, 'di ba? Kapag ano mo yung, 'di ba? Alam niyo yung dati, uso yung copy. Are you there? Are you there? Yung mga ganun, yung mga parang mga sandala, 'di ba? Dati uso yung ganun 25, may mga salitang ganun. Kung hindi kayo nagkakaintindihan, 'di ba? Kung hindi mo kayang i-adjust at hindi mo gusto mong makatanggap ng mga regalo pero ayaw mong magbigay ng atensyon, ayaw mong magbigay ng atensyon sa Panginoon, ng oras sa Panginoon, 'di ba? Para ma-adjust 'yon. Hindi kayo magkakaintindihan sa music na gusto niyong dalawa. Kasi doon pa lang sa music, magkaiba na kayo ng tone. Amen? So kailangan kapag tama yung alignment mo, 'di ba? At ang boses niya ang nagiging guidance mo sa sistema ng ginagawa mo, yung sound na maririnig mo magiging personal invitation yun sa'yo sa bawat paghakbang mo para sa next level ng assignment mo. Halimbawa, gusto mo magturo ng salita ng Panginoon, hindi ka naman nag-aaral, hindi ka naman nagde-dedicate ng oras, nagbibigay ng oras sa Panginoon. 'Di ba? Paano mo mapupulfill yung assignment mo at paano ka magle-level up, 'di ba? Kung okay na sa'yo, yung okay na. Kasi yung mga tao na ginamit ng Panginoon, hindi po okay yung okay na. Hindi ganon. They are serious. Ina-align nila yung sarili nila. Hindi nga sila pwedeng pumasok dun sa tabernacle na mali yung posisyon ng puso nila. Mamamatay sila sa loob eh. Do you think God changed? Kapag tayo ngayon, even we are under the grace, pag mali yung puso natin, mali yung isip natin, mali pa rin ang posisyon natin. Diba? Paano tayo magne-next level sa assignment natin? Gusto mong tumulong sa magpapagaling, pero ikaw, nakikita nila yung kahinaan mo. Kasi hindi mo alam ang posture mo sa harap ng Diyos. So, paano tayo ile-level up ng Panginoon? Bakit mahalaga yung posture? Bakit mahalaga yung posture? Why postures matter? Kasi sa posture natin, di ba? Pero hahaba po tayo eh. Next week na lang po siguro, no? Okay lang po kayo. Next week na lang yung bakit mahalaga yung posture natin sa harap ng Diyos. Pero sige po, ituloy na lang natin. Diba? Bakit mahalaga yung posture natin sa harap ng Diyos? Kasi ang posture natin, ito yung nagbibigay sa atin ng pangunawa na kailangan nagkakaroon tayo ng repentance sa harap ng Diyos. Pag alam mo ang posture mo, pag alam mo naka-align ka, diba? Kapag naka-align ka, diba? Ibig sabihin, kapag naka-align ka sa Panginoon, ibig sabihin nun, di ba po, magkakaroon ka ng puso ng repentance o yung tinatawag na pagbabago ng isip. Di ba? Marerestore sa'yo na ang repentance, hindi to punishment. Ang repentance, hindi to pag-amin lang ng kasalanan. Ang repentance po is restoration. Ito yung pagbabago ng isip kasi gusto ng Lord na mabago yung pag-iisip mo. Di ba? Una sa sarili mo, di ba? Para sa harapan niya. Kasi pag hindi ka nagkaroon ng repentance at pagbabago ng isip, mag-iisip ka ng differently. 'Di ba? Mali ang pag-iisip mo. Madi-disalign ka, hindi ka nagkakaroon ng alignment. Kasi ang repentance, hindi ito para lang maiwasan natin yung kasalanan. Ang repentance, ang dahilan ng repentance, ang purpose ng repentance, pag nabago mo yung posture mo, bakit mahalaga ang posture? Kasi kapag na-receive mo ang repentance, pag alam mo ang repentance, ito yung stepping. Ito yung paghakbang mo, 'di ba? Na
Magbaback up ka sa dati mong ginagawa, sa dati mong nakasanayan kasi nabago yung isip mo eh. Mapupunta ka sa way ng alignment. 'Di ba? Maa-align ka. Saan? Sa heavenly, sa reality ng heaven, sa reality ng kingdom ng Lord. Amen? Yun yung mangyayari sa entire life mo kasi bakit? Kapag nabago ang isip mo hindi mapupunta dito sa mundo. Ang isip mo, ang mindset mo lagi is heavenly. Sa gusto ng Espiritu, sa gusto ng Diyos. 'Di ba? Sa katotohanan ng Panginoon. Nababago siya, nare-repent yung utak mo sa pag-iisip na meron ng Panginoon. Kaya yung sarili mo, hindi mo na siya makikita sa mundong ito. Kahit na ang nakikita mo sa mundo ay kahirapan, yung mindset mo, na-repent na, nabago na kasi naka-align siya sa sinasabi ng Diyos, hindi sa sinasabi ng mundo. Kaya mahalaga, bakit matter ang posture? Amen? Kasi ang repentance ang nagtuturo sa atin, di ba, para makalapit tayo sa altar ng Diyos. Yung sarili natin. Para mabit natin, matalo natin yung laman, at makaharap tayo, di ba, dun sa approval na gusto ng Panginoon sa buhay natin. Hindi na tayo nagtatry na i-earn, di ba, yung mga accomplishment ni Lord kasi naunawaan mo sa posture na it is finished. Sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon, kaya may cross. 'Di ba? Sa finished work ni Jesus Christ, kaya you are approved sa harapan niya pag natutunan mo yung posture. 'Di ba? At repentance. Amen? Kasi kapag ang mindset mo at hindi ka pa na-repent, hindi pa nabago ang isip mo, ang mindset mo, pakiramdam mo, ini-earn mo lahat. Kailangan pagtrabahuhan mo. Hindi po. Kaya nga kagabi, even sa pinag-aralan natin, di ba, we are running from victory. Hindi yung magra-run ka dahil kailangan mo ng victory. Hindi ganon. Di ba? Yun yung mindset na ibang mananampalataya na kaya sila tumatakbo sa buhay na to kasi kailangan nilang maabot yung katagumpayan. Which is dapat, ang mindset natin is tagumpay na tayo. Because sabi ni God na pagtagumpayan ko na ang mundong ito. Lalakaran mo na lang, anak. Amen? Yun yung mindset na dapat nag-a-agree yung mind mo sa'yo. Nag-a-agree ka sa kanya. Amen? Kaya, kapag naintindihan mo yung posture mo, kapag narinig mo ang tinig ng Panginoon, ang repentance para sa'yo, hindi ka na magbabayad ng mga pagkakamali mo. Diba? Ang repentance para sa'yo is pagbabago ng isip that Jesus is already did that sa cross. Diba? Ginawa na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, kaya ka napatawad. Hindi ka nagre-repent para mapatawad sa mga pagkukulang mo, kundi nagre-repent ka dahil alam mo na pinatawad ka na, magkaiba yun. Diba? Kaya mahalaga ang posture. Bakit matter ang posture sa harap ng Diyos? Kasi nga, ito yung nagpo-position sa sarili natin sa word na sinasabi ng Panginoon. Ito yung nagpo-position sa sarili natin sa kapangyarihan na sinasabi ng Panginoon. At ito nagpo-position sa sarili natin sa direction para mag-flow sa buhay natin. At hindi tayo maabala sa misyon na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya nga, ang repent po, di ba, hindi ito mangyayari sa'yo until you go deeper. Until lumalim ka sa salita ng Panginoon. Kasi hindi mo maririnig ng malinaw ang word ni God, di ba, kapag ikaw ay nabablock. Di ba, yung signal mo is black. Di ba, wala kang signal, wala kang connection. Hindi dahil sa Diyos, dahil malayo ang Diyos sa'yo, hindi yan ang dahilan. Di ba? But because nagfe-face ka sa wrong direction. Kasi hindi pwedeng malayo ang Diyos eh. Nandito ang Diyos. He is Emmanuel. Pag sinabi mong malayo ang Diyos sa'yo, hindi mo naintindihan yung salita. Diba? Hindi pa rin nabago ang isip mo. Mali yung direction mo. Kasi mali yung truth na alam mo. Mali yung positioning mo sa sarili mo. So, ang repentance, tumutulong ito simply para masagap natin yung antena, masagap natin yung signal ng Espiritu towards sa heaven. Kahit nandito tayo sa mundo. Kasi nakakatch natin yung pinaka-broadcast. Diba? Yung broadcast ng Panginoon, yung ina-announce ni Lord sa heaven, naririnig natin yung katotohanan kasi God is always speaking.
Pero ang issue ng mga mananampalataya, are you positioning? Are you in the right position? Kaya yung mental natin, yung pag-iisip natin, 'di ba? Ang madalas na nagbibigay ng ano, parang ang tawag dito ng pagkalito o pagka-block ng signal sa heaven is yung emosyon ng tao, yung mentality natin ng pag-iisip, yung mga sugat na mga naranasan ng tao, pag hindi natin hiniwalay ang emosyon sa spiritual, talagang yung sensitibo, yung pagiging sensitibo natin na dinadala tayo sa immaturity at dinadala tayo sa ignorant, pagiging ignorante natin, nabablock ang tinig ng Diyos, kaya tayo nawawalan ng signal. Kaya nabablock yung ating posture o yung ating alignment sa Panginoon, sa heaven. Kaya hindi natin naririnig ng clearly. Mas malakas yung tinig ng sakit mo, mas malakas yung tinig ng kapitbahay mo, mas malakas yung tinig ng kausap mo kaysa sa tinig ng Diyos na dapat mas malinaw para sa'yo. Kaya ang kabaligtaran naman ng mga ito, kailangan nandun ka sa alignment. 'Di ba? Doon sa positioning, sa posture na sinasabi. Nandun ka sa humility, sa kababaang loob, na dumidepende ka sa Panginoon Diyos. Nahiwalay sa Kanya, wala kang magagawa. And dapat handa tayo sa posture. 'Di ba? Sa tune o sa tinig, sa signal ng spirit na dapat naririnig natin. Kaya nga, si Jesus, 'di ba? Kino-confront niya yung mga unaware, 'di ba? Yung mga unawareness natin. Kaya sabi niya, ano po sabi niya sa Matthew 22:29? Matthew 22:29. Nakita niyo po ba? Matthew 22. Sige po. Amen po. Sabi dito sa Matthew 22:29, sumagot si Jesus, maling-mali kayo, palibhasay, hindi ninyo nauunawaan ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po. Amen. So tingnan niyo si Jesus mismo po ang nagsasalita dito. Maling-mali kayo, kaya hindi nyo alam kasi hindi nyo alam ang salita. At hindi nyo alam ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi tinatanong nila dun sa kwento na yun, kung paano yung tao na nag-asawa ng marami dito sa lupa, tapos namatay yung 7 asawa niya. Pag pumunta siya sa langit, sino yung asawa niya? Diba? Tingnan niyo yung mindset nila, no? Yung mindset nila wala sa spiritual. Puro pa rin makamundo pagdating sa langit. So tayo po, tinuturuan tayo ng Panginoon, mga anak, hindi ito yung tinuturo ko sa inyo. Diba? Hindi ito yung dapat malaman nyo. Maling-mali kayo. Kasi yung buhay dito sa mundo, hindi buhay doon sa kalangitan. Kasi sa kalangitan, para na lang kayong mga anghel. Hindi kayo mag-aasawa. Diba? Hindi tayo magkakamag-anak sa langit. Yun ang sinasabi niya doon sa scripture na yan pag binasa nyo. Pero dahil hindi naiintindihan ng mga tao, diba? Mali nga naman. Kaya dito sa mundo, parang ang mundo lang natin is mamuhay ng pamilya, puro sa pamilya, wala na sa concern sa kaluluwa, which is dapat, yun yung mindset natin, makalangit, hindi makamundo. Paano yayaman, di ba? Paano, puro ganon, puro makamundo, which is sabi ng Lord, maling-mali kayo eh. Kaya kayo mali, kasi hindi nyo alam yung kapangyarihan ng Diyos. Tingnan nyo po sabi niya dito, kapag alam mo yung salita, yung power susunod lang. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, in the beginning was Word. Di ba? Na-fulfill na yon. Fulfillment na po, it's Jesus. Ang gusto ni Lord ngayon sa'yo, malaman mo, makilala mo, di ba, si Jesus, para yung power na yon lumakad, kasama mo na lang. Hindi mo susundan yung power, ang sundan mo, follow me, sabi ni Jesus kay Peter. Di ba, nung pinalo niya si Jesus, yung kapangyarihan, sumunod na lang sa kanya, pati anino niya, daanan niya, gagaling, di ba? Follow Jesus, hindi yung power. Yung anointing lagi lang nandyan. Ang anointing po, hindi yan power. Intindihan niyo po? Kasi tingnan niyo
Kung ang mindset ninyo is ang anointing is power, nagkakamali po kayo. Si Cyrus, sabi ni Jesus, sabi ng Panginoon sa Lumang Tipan, pundahan ninyo si Cyrus, I anoint him. Hindi po yun mananampalataya. Anointed lang siya. Kapag sinabing anointed, ang anointing po is separation lang. Pag sinabi separation sa special calling mo, yun ang anointing, mga kapatid. Anointing is not power. Power is different to anointing. Ang anointing po, may special purpose lang, may special assignment si Cyrus, kasi king si Cyrus nung panahon na yon. May anointed one, sabi niya. Kasi may gagawin si Cyrus na hindi niya namamalayan na anointed lang siya doon para gamitin lang ng Panginoon sa mission para sa mga lingkod ng Diyos. Pero hindi anointing na kapangyarihan na taglay niya. Nagets niyo po? May anointing one. Kaya nga tingnan niyo po, hindi natatanggal yung anointing ni Satan kahit na nandito siya sa mundo. Pero wala siyang kapangyarihan kay Job. Kasi ang kapangyarihan ay sa Diyos galing. 'Di ba? Unless pahintulutan lang siya ng Panginoon. Kaya lahat ng mga nangyari sa atin, minsan, niloob ng Diyos, minsan, sa kawalan ng disiplina natin. Hindi lahat po galing sa Diyos. Amen? Pero minsan, may mga bagay na kinakalaban tayo na galing sa Panginoon. Kasi ang totoo, ang unang nag-curse sa Bible, si God. Hindi ang demonyo. Wala silang kapangyarihan na mag-curse unless may cause. Kaya nga, ang rule ni God, 'di ba? Kung anong tinanim mo, siyang aanihin mo. Kung nagtanim ka ng masama sa kapwa mo, magkakaroon ng cause sa'yo yung curse kasi may tinanim ka rin na masama. Yun ang rule ng heavenly. Kaya hindi ka dapat matakot sa curse ng ibang tao kapag alam mong wala kang ginawang masama sa kanila kasi hindi tatalab ang curse without the cause. Nagets niyo po? Yun yung mindset na dapat meron tayo. You don't know the scripture. That's why you don't know the power. So dito, nirebuke ni Lord, di ba? Kasi nami-misinterpret po minsan ang scripture. Kaya anong nangyayari? Nagne-neglect natin yung kapangyarihan ng Diyos kasi hindi natin naintindihan ang scripture and power are not rival. Hindi magkalaban yung dalawang yan. Kailangan magka-align yan. They are companion. Magka-align yan. Hindi pwedeng mag-disalign yung isa. Kaya nga, once na nirecord mo yung tinig ng Diyos, magmamanifest yun sa'yo at sa iba. Amen? Kasi, kung nabubuhay ka, di ba? Without the others. Kapag nabubuhay ka sa sarili mo lang, kaya nga sabi ng salita ng Diyos, walang taong nabubuhay para sa sarili lang. Kaya nga, even ikaw, hindi ka pwedeng mabuhay kung walang Espiritu ng Diyos. Kung nabubuhay ka, diba, nang hindi para sa Panginoon, nabubuhay ka na parang ang half-life mo lang, half-life lang. Para ka manananggal, kalahati lang. Hindi ka whole. Kasi hindi mo naintindihan. Mali yung posture mo. Kaya bakit mahalaga ang posture is matter? Kasi hindi pwede kayo maghiwalay. Hindi kayo pwedeng maghiwalay ng pag-iisip, di ba? Hindi kayo pwedeng maghiwalay ng plano, ng assignment, kasi partnership ang relationship sa Diyos at sa Espiritu. Amen? Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus. Lord, salamat, Panginoon, sa wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, na pinapaunawa mo bilang mga intercessor. We have to know your sovereignty, Panginoon, sa mga buhay namin. Salamat sa pagtuturo mo ng pagtitiwala, Panginoon, Lord, ng whole being namin, Ama, na matutunan namin yung mga vital lesson, Lord, yung mga bagay, Panginoon, na we will be able, Panginoon, to separate yung buhay namin, Panginoon, sa mundong ito, and we live in peace, Panginoon, sa sovereignty mo over sa mga detalye ng buhay namin, Panginoon, before you, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, na lahat ng bagay may enjoy namin, not because we are good, but because you are good, Father God, na mabago ang aming posture, ang aming pag-iisip, ang aming alignment, Panginoon, na wag namin bigyan ng kapangyarihan ang kaaway, kundi ang sovereign, ka-power mo, Panginoon, ang mag-manifest sa buhay namin, Ama.
na walang bagay na evil na mag-a-against sa amin. But God, hallelujah, you are God, Panginoon, na mag-i-strengthen sa amin, Panginoon, sa panahon na kami mahina. Magbibigay ng kapangyarihan at proteksyon sa amin saan man kami magpunta, saan man kami madako, Panginoon. Lord, we will not fear no evil, Father God. Kasi alam namin, Panginoon, na Ikaw ang nagbalot ng banal mong dugo at proteksyon sa amin, na lahat ng pupuntahan namin, Panginoon, saan man kami mapunta, Lord, Ikaw po ang Diyos na magbibigay ng pag-iingat sa bawat buhay namin, O God. Salamat po sa posture. Salamat, Panginoon, sa bakit ito mahalaga sa amin. Salamat na pinapaunawa mo sa amin, Panginoon, ng kahulugan, Panginoon, at malalim na pangunawa, Panginoon, na even sa right position ng body namin, ng mind namin, ng heart namin, Panginoon, Lord, nantinig mo na mahalagang naririnig namin, O God, because mahalaga, Panginoon, na mabuhay ang salita mo, maging malinaw, Panginoon, ang tinig mo sa amin bilang mga intercessor, bilang mga tinawag mo, dahil may mahalaga kaming assignment sa mundong ito na dapat naming mapulpil, Panginoon. And we walk from victory, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Maitanim ito, Panginoon, at wag nilang malimutan na mapaalala mo palagi sa bawat isa sa amin na mahalaga ang positioning namin at alignment namin sa iyo, Panginoon, na ikaw ang source namin, O God, in the mighty name and powerful name Jesus Christ, our Lord and Savior, in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Father, in the mighty name of Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat, God the Father. Amen and amen. Hallelujah. Glory to God po, no? Salamat po. Salamat sa at purihin po ang Panginoon.